Teresa, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Carlos. Ipakita mo sa lahat na ikaw ay isang babaeng walang hiya, walang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa iyo nang wala kang kinalakihan. Pero Doña Carmela, wala po akong ginawa. Bakit niyo po ako pinapahiya sa harap ng mga bisita? Wala. Ang kapal ng mukha mo. Ang kumpanya ng asawa mo ay nalulugi dahil sa kapabayaan mo sa bahay. Hindi ka marunong mag-asikaso, hindi ka marunong mag-asawa, kaya siguro kailangan mo na ng ibang lalaking magpapasaya sa iyo. Tama? Carlos, sabihin mo naman, alam mong hindi totoo yan. Pakiusap, maawa ka. Huwag mo akong idamay sa gulo mo, Teresa. Mahiya ka naman sa sarili mo. Nakakahiya ka. Mahiya? Carlos, asawa mo ako. Ginawa ko ang lahat, nagtiis ako sa hirap. Tinatrabaho ko ang lahat para lang maitaguyod ang pamilyang ito. Tapos sasabihin mo lang na nakakahiya ako? Tama na ang drama, lumuhod ka. Ngayon din. Ang bawat salita ni Doña Carmela ay tila isang matalim na karayom na humuhugot ng dugo sa puso ni Teresa. Sa gitna ng maingay na kasiyahan ng fiesta, sa gitna ng mga matang nakatingin at humuhusga, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang mga taong itinuring niyang pamilya, ang mga taong pinagsilbihan niya ng may buong katapatan, ay siya ring mga teong unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Hindi sumigaw si Teresa, hindi siya lumaban. Sa halip, marahan siyang lumuhod sa matigas at malamig na sahig. Ramdam niya ang bawat tingin ng mga panauhin, ang bawat bulong-bulungan na tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Yuyuko sana siya para gawin ang pagmamano, isang tradisyong dapat ay simbolo ng paggalang, ngunit ngayon ay naging sandata ng kanyang pagkaalipin. Naramdaman ni Teresa ang paghaplos ni Beatrice sa kanyang balikat. Isang haplos na tila nagpapagaan ng loob, ngunit sa pandinig ni Teresa, ito ay isang mahinang bulong ng pang-uuyam. Teresa, tanggapin mo na lang. Alam mo namang wala kang laban. Masyadong mababa ang pinanggalingan mo para sa pamilyang imperyo. Sa ilalim ng lamesa, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Teresa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matalim na sulyap na hindi nakita ng kahit sino sa loob ng silid. Tumayo siya pagkatapos ng eksena nang hindi tumitingin sa kahit sino at agad na nagtungo sa kusina. Doon, sa tago at madilim na bahagi ng bahay, sinalubong siya ng tahimik na pag-iyak ng kanyang anak na si Maya. Ang bata ay may mataas na lagnat. Nakabaluktot ang maliit na katawan sa lumang sofa. Dahan-dahang pinunasan ni Teresa ang pawis sa noo ng bata gamit ang isang basang bimpo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na nagsisimulang mag-apoy sa kanyang dibdib. Habang inaayos ang Amerikana ni Carlos na nakasabit sa gilid para ilabhan, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang maliit na resibo mula sa Grand Hotel. Nakasaad sa petsa na ito ay noong nakaraang gabi, noong sinabi ni Carlos na may emergency meeting siya sa kumpanya. Ngunit ang mas masakit ay ang pangalang nakasulat sa ibaba ng resibo. Isang pangalang pamilyar, isang pangalang matalik niyang kaibigan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Teresa. Ang bawat patak ng luha niya ay humahalo sa tubig ng bimpo. Sa loob ng katahimikan ng kusina, isang desisyon ang nabuo. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya ang babaeng nagpapaluhod. Kinuha ni Teresa ang cellphone mula sa kanyang bulsa at idinial ang numero ng nasabing hotel.
Ang boses ng receptionist sa kabilang linya ay malinaw at malamig. Good evening, Mrs. Imperio. Tumatawag po ba kayo tungkol sa nakalimutang gamit ni Mr. Carlos at ni Ma'am Beatrice sa kanilang suite kagabi? Napatigil si Teresa. Ang huling piraso ng kanyang paniniwala ay nabasag ng tuluyan. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ang naging huling tunog ng kanyang dating buhay. Mula sa gabing ito, ang isang Teresa Imperio ay hindi na magmamakaawa. Siya na ang magdedesisyon kung sino ang luluhod sa harap niya. Tahimik ang hapagkainan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang bumasag sa katahimikan. Sa harap ni Teresa, abala si Doña Carmela sa paghihiwa ng manok, habang si Carlos naman ay nakatitig lang sa kanyang telepono, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Beatrice na nakaupo sa tabi niya. Teresa, bakit hindi mo tikman ang niluto ni Beatrice? Siya ang nag-asikaso ng lahat habang ikaw ay nakatambay lang sa kusina kanina. Wika ni Doña Carmela, sabay abot ng plato kay Beatrice na nakangiti ng matamis. Opo, Doña Carmela, mukhang masarap. Maikling sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Beatrice. Ang mga matang dati ay nakikita niya bilang karamay, ngayon ay tila mga matatalim na latigo na pilit siyang hinahagupit. Teresa, huwag ka namang masyadong tahimik. Nakakailang, ani Beatrice, habang palihim na inaabot ang kamay ni Carlos sa ilalim ng mesa. Hindi alam ni Beatrice na sa bawat kilos niya, bawat galaw ng kanyang mga daliri, ay sinusundan ng mga mata ni Teresa. May iniisip lang ako, Beatrice. Marami kasi akong dapat asikasuhin sa kumpanya bukas. Marami akong files na kailangang suriin, sagot ni Teresa. Binitawan niya ang kanyang kutsara at tinidor. Ang tunog ng bakal na dumampi sa porselana ay nagbigay ng biglang tensyon sa hangin. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwaring naglilinis ng kusina si Teresa. Hinintay niyang pumasok ang lahat sa kani-kanilang silid. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng buong bahay, mabilis siyang kumilos. Pumasok siya sa silid ni Carlos at Beatrice, isang lugar na dati ay kinaroroonan ng kanyang tiwala, ngayon ay isang pugad ng pagtataksil. Dahan-dahan niyang binuksan ang laptop ni Carlos. Hindi niya kailangan ng password. Alam niya ang bawat petsa ng kaarawan at anibersaryo na ginagamit nitong code. Bumukas ang screen. Sa isang folder na nakatago sa ilalim ng mga personal na file, bumulaga ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Mga peking invoice, mga account sa ibang bansa, at ang malaking halaga ng perang inililipat sa isang dummy corporation na ang may-ari ay walang iba kundi si Beatrice. Napahawak sa kanyang dibdib si Teresa. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa puso, kundi sa isang matinding pagkamuhi. Ang perang pinaghihirapan ng mga empleyado ng Imperio Group, ang perang dapat sana ay para sa pagpapagamot ni Maya, ay ginagastos ng 2 taong tinuring niyang pinakamalapit sa buhay niya. Biglang may narinig siyang yabag ng paa sa labas. Mabilis na ipinikit ni Teresa ang laptop at nagtago sa likod ng malalaking kurtina. Bumukas ang pinto. Pumasok si Carlos at Beatrice, halatang galing sa isang mainit na pagtatalo. Hindi na natin kailangan si Teresa, bulong ni Beatrice. Ang boses ay malandi ngunit puno ng lason. Basta maipakita nating siya ang nagnakaw, tuluyan na siyang itataboy ng nanay mo. Akin na ang posisyon niya at akin ka na rin ng buong buo. Be, huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng board meeting sa susunod na linggo, tapos na ang lahat. Sagot ni Carlos habang hinahaplos ang buhok ni Beatrice.
Hindi na nakapagpigil ang dalawa. Nagsimulang maghalikan ang mga ito sa gitna ng silid, sa mismong kama kung saan madalas matulog si Teresa noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Sa dilim, nakatayo lang si Teresa. Hindi siya umiiyak, hindi siya nanginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na USB drive na kanina pa niya naisaksak sa laptop. Ang bawat halik ng dalawa, bawat tawa, at bawat salitang kanilang binitiwan ay naka-record na ngayon. Habang naglalakad palabas si Teresa sa silid, nakita niya ang matching friendship bracelet na nakapatong sa ibabaw ng vanity table. Ang bracelet na bigay ni Beatrice noong nagsisimula pa lang silang magtrabaho bilang mga ordinaryong empleyado. Dahan-dahan itong kinuha ni Teresa, tinitigan sa huling pagkakataon at itinapon sa basurahan. Hindi na siya ang dating Teresa. Ang babaeng pumasok sa silid na iyon ay sugatan, ngunit ang babaeng lumabas ay handa ng pumatay ng mga pangarap ng taong sumira sa kanya. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Doña Carmela na nakaupo sa dilim, umiinom ng tsa. Nagulat ang matanda sa paglitaw ni Teresa. "Teresa, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Tanong ni Carmela, ang boses ay puno ng paghihinala. Tumingin si Teresa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. "May hinahanap lang ako, Doña Carmela. Isang bagay na akala ko ay nawala na, pero nahanap ko rin sa wakas." "Ano?" Ang katotohanan, maikling sagot ni Teresa. Sabay lakad ng mabilis patungo sa kanyang kwarto, iniwan ang matanda na nagtataka at kinakabahan sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa bawat pagngiti ni Teresa sa harap ng pamilya ni Carlos, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay. Sa loob ng opisina, maingat niyang pinagsasama-sama ang mga ebidensya sa isang naka-encrypt na hard drive na nakatago sa loob ng isang ordinaryong stuffed toy ni Maya. Isang hapon, habang nag-aayos si Teresa ng mga dokumento sa library, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Carlos. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mapagkunwaring asawa, kundi isang lalaking puno ng pagdududa. "Teresa, nasaan ang hard drive na nakita ko sa loob ng drawer mo kanina?" Tanong ni Carlos, ang boses ay mababa at nagbabanta. Napatigil si Teresa sa pagtitipa sa kanyang keyboard. "Anong hard drive, Carlos? Wala akong alam na hard drive." "Huwag mo akong sinungalingan!" Sigaw ni Carlos habang nilalapitan si Teresa. Hinablot niya ang braso nito ng napakahigpit. "Alam ko ang ginagawa mo. Sinusubukan mo akong iset up, hindi ba? Akala mo ba hindi ko malalaman ang mga pinaggagawa mo?" "Carlos, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako." Sigaw ni Teresa, ngunit hindi ito pinakinggan ng asawa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Carmela kasunod si Beatrice. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit, habang ang mga labi ni Beatrice ay nakakurba sa isang mapang-asar na ngiti. "Carlos, ano ang nangyayari rito?" Tanong ni Carmela habang tinitingnan si Teresa na tila isang kriminal. Nay, ang babaeng ito. Sinusubukan niyang nakawin ang pondo ng kumpanya at ibintang sa akin. Pagbabaliktad ni Carlos. Tumingin si Teresa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Ano? Ako? Carlos, ikaw ang gumagawa niyan. May hawak akong ebidensya." Tumawa ng malakas si Beatrice. "Ebidensya? Ito ba ang hinahanap mo?"
Itinaas ni Beatrice ang isang folder na naglalaman ng mga pekeng transaksyon na nakapangalan kay Teresa. Carlos, nakita ko ito sa gamit niya kanina. Siya ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw sa kumpanya. Hindi totoo yan, kit ni Teresa. Manahimik ka, bulyaw ni Doña Carmela. Teresa, simula noong pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang ginawa kundi magdala ng kamalasan. Ang lahat ng sakripisyo namin para sa iyo, ang pagpapakain namin sa iyo, ito lang ang igaganti mo? Nay, hindi po ako ang gumawa niyan. Luha ang pakiusap ni Teresa. Ngunit wala na silang nakikinig. Sa isang iglap, inutusan ni Carlos ang security guard na palabasin si Teresa. Bago siya tuluyang hilahin palabas, nakita ni Teresa si Maya na tumatakbo mula sa kwarto, umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Mama! Mama! Huwag mo kaming iwan! Sigaw ng bata. Maya! Pilit na kumakawala si Teresa, ngunit binalot siya ng mga gwardiya. Ipasok ang bata sa loob, utos ni Doña Carmela. Ang maliit na bata ay kinakaladkad ni Beatriz papasok sa isang kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Ang bawat kalampag ni Maya sa pintuan ay parang martilyong tumatama sa bawat hibla ng pagkatao ni Teresa. Habang itinutulak siya palabas ng gate sa gitna ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, naramdaman ni Teresa ang lamig ng mundong tinalikuran na siya. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon na dati ay kanyang itinuring na tahanan. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga gwardiyang dati ay bumabati sa kanya ng magandang umaga ay hindi man lang tumitingin sa kanyang direksyon. Sa gitna ng kadiliman at agos ng tubig sa kanal, tumingala si Teresa sa bintana ng silid kung nasaan si Maya. Nakita niya ang maliit na kamay ng kanyang anak na humahampas sa salamin, umiiyak at tumatawag sa kanya. Sa bawat hampas ng bata, ang puso ni Teresa ay nagbabago. Ang sakit, ang pangungulila, at ang pagmamahal ay unti-unting nababalot ng isang bagay na mas matindi pa sa bagyo, ang pagkauhaw sa katarungan. Tumayo si Teresa nang matuwid sa kabila ng basa niyang damit. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa sahig ng fiesta. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa para sa kanyang pamilya ay naging malamig at walang buhay. Sige Carlos, sige Doña Carmela, bulong niya sa gitna ng dagundong ng kulog. Kunin niyo ang gusto niyo. Pero tandaan niyo, ang apoy na sinindihan niyo ngayong gabi ang siya ring susunog sa buong mundo niyo. Ang gabi ay hindi naging mahaba para kay Teresa. Sa kabila ng ginaw na bumabalot sa kanyang katawan mula sa ulan, ang kanyang isipan ay kasing linaw ng salamin. Habang naglalakad siya sa gilid ng highway, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at bumungad ang mukha ni Attorney Mendoza, ang tapat na abogado ng kanyang namayapang ama. Teresa, kailangan nating umalis dito ngayon din, ani ng abogado sa isang boses na puno ng pag-aalala. Sumakay si Teresa nang walang imik. Sa loob ng marangyang sasakyan, binigyan siya ng isang malinis na tuwalya. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha, hindi na muling tumulo ang mga luha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, nakatitig lamang sa malayo. Dinala siya ni Attorney Mendoza sa isang penthouse na nakatago sa gitna ng syudad. Ito ay isang lugar na hindi alam ni Carlos,
isang lugar na pagmamay-ari ng Imperio Group sa ilalim ng isang secret holding company. Nang makapasok si Teresa, sinalubong siya ng isang matangkad na cabinet na puno ng mga dokumentong matagal na niyang inihanda. Teresa, narito ang lahat ng kailangan mo. Ang bawat sentimong ninakaw ni Carlos ay nakatala rito. Ang bawat pirma niya sa mga pekeng kontrata ay napatunayan na ng mga eksperto. Paliwanag ng abogado habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Lumapit si Teresa sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang bagong liwanag. Kinuha niya ang gunting na nasa lamesa. Sa isang mabilis na kilos, ginupit niya ang kanyang mahabang buhok na dati ay gustong-gusto ni Carlos. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila pagputol sa lahat ng alaala ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Attorney Mendoza, huwag tayong magpadalos-dalos, wika ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ayaw kong makulong lang si Carlos. Gusto kong makita kung paano niya mawawala ang lahat ng bagay na ipinagmalaki niya sa harap ko. Ano ang plano mo, Teresa? I-freeze ang lahat ng assets ng dummy corporation nila. Ngayon din, ipaabot mo sa lahat ng investors na may malaking problema ang kumpanya nila. Guguluhin natin ang bawat transaksyon nila hanggang sa wala na silang mapagkukunan ng pera. Tumango si Attorney Mendoza. Si Teresa ay hindi na ang babaeng nagtitiyaga sa barya-baryang allowance. Siya ay ang tunay na tagapagmana ng Imperio Group na ngayon ay handa ng bawiin ang kanyang trono. Habang nagtatrabaho ang kanyang legal team, kinuha ni Teresa ang isang mamahaling ballpen. Sa ibabaw ng isang dokumento na magtatanggal sa lahat ng kapangyarihan ni Carlos sa kumpanya, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang tunay na pangalan, Teresa Imperio. Ang bawat kurbada ng titik ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang taong nananalangin para sa pagbabago ng kanyang asawa. Ngayon, siya na ang magiging tagahatol ng kanilang tadhana. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumukutitap, tila mga bituin na sumasaksi sa pagbangon ng isang reyna mula sa abo. Maya, anak, bulong niya sa kawalan habang nakatingin sa malayo. Hindi na magtatagal. Babawiin kita mula sa impyernong yan at sisiguraduhin kong walang sino man ang muling makakasakit sa iyo. Ang bawat oras na lumilipas ay isang hakbang palapit sa pagkawasak ng mansyon ng mga imperyo. Hindi alam ni Carlos na habang nagdiriwang sila ng kanilang tagumpay, ang bawat pader ng kanilang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng mga batas at ebidensyang binuo ni Teresa. Sa loob ng mansyon ng mga imperyo, ang hangin ay tila puno ng lason. Ipinatapon na ni Doña Carmela ang lahat ng gamit ni Teresa at pinalitan ang mga ito ng mga mamahaling gamit na pinili ni Beatriz. Ang mga pader na dati ay nakasaksi sa mga pagtitiyaga ni Teresa ay puno na ngayon ng mga tawa ni na Carlos at Beatriz. B. Siguraduhin mong wala nang naiwang bakas ang babaeng yun, wika ni Carlos habang nilalagok ang isang basong brandy. Wala na, Carlos. Inayos ko na ang lahat. Sa tingin mo ba babalik pa yon? Wala na siyang pera, wala na siyang tirahan, at higit sa lahat, wala na siyang karapatan sa anak niya. Sagot ni Beatrice habang nakahilig sa balikat ng lalaki. Sa kabilang banda ng bahay, sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto, nakakulong si Maya. Ang bata ay hindi umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Hindi alam ni na Carlos at Beatrice
na sa ilalim ng kama, sa loob ng pinaglumaang teddy bear ni Maya, ay may isang maliit at nakatagong cellphone. Iyon ang huling regalong iniwan ni Teresa para sa kanyang anak bago siya itinaboy. Ting. Isang mensahe ang pumasok sa cellphone. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang screen. Ang liwanag nito ay tila nagbigay ng kulay sa madilim na kwarto. Anak, kumain ka ng maayos. Huwag kang matatakot. Malapit na tayong magkita. Basa ni Maya. Sa mensaheng galing kay Teresa, biglang bumukas ang pinto. Mabilis na itinago ni Maya ang cellphone sa ilalim ng unan at nagkunwaring tulog. Pumasok si Beatrice. Dala ang isang mangkok ng malamig na kanin. Hoy bata, kumain ka na. Huwag kang maingay dahil kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang nanay mo. Bulyaw ni Beatrice. Hindi sumagot si Maya na natiling nakapikit, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot ay mahigpit na nakahawak sa cellphone. Sa bawat pagtapak ni Beatrice palabas, ramdam ni Maya ang bigat ng pagkamuhi sa loob ng bahay na ito. Habang nagaganap ang mga ito sa loob ng mansyon, sa kumpanya naman, nagsisimulang makaramdam ng tensyon si Carlos. Carlos, bakit hindi pumasok ang bayad mula sa mga supplier natin ngayong buwan? Tanong ni Doña Carmela habang pumasok sa opisina ni Carlos, ang mukha ay balisa. Hindi ko alam, Nay. Sabi nila, nagkaroon daw ng problema sa account department. Pero huwag kayong mag-alala, maayos ko rin to, sagot ni Carlos, bagaman bakas na ang pawis sa kanyang noo. Hindi nila alam, ang bawat galaw ni Carlos sa bangko ay minomonitor ni Teresa. Bawat pag-click ni Teresa sa kanyang computer ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga transaksyon ng kumpanya. Si Teresa ay parang isang multong hindi nakikita, dahan-dahang kinakain ang bawat pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa bawat gabi, bago matulog, tinitingnan ni Teresa ang live feed ng mga hidden camera na inilagay niya sa mansyon bago pa man siya paalisin. Nakikita niya ang bawat pagsasaya ng mga taong nagtaksil sa kanya at sa bawat pagtawa nila, lalong tumitibay ang loob ni Teresa na hindi siya titigil hanggat hindi sila nakaluhod sa harapan niya. Isang gabi, nakita ni Teresa sa camera na si Beatrice ay naglalabas ng isang malaking halaga ng pera mula sa cabinet. Tinitigan ni Teresa ang screen, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige Beatrice, ubusin mo ang lahat. Mas marami kang nakukuha, mas masakit ang pagbagsak mo, pulong ni Teresa. Ang bawat detalye ng kanilang kasakiman ay unti-unti nang nabubunyag. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, hindi nila napansin na ang pader na kanilang itinayo ay unti-unti nang nagkakaroon ng malalaking bitak. At ang bitak na iyon ay ang simula ng kanilang katapusan. Ang tensyon sa mansyon ay tila isang bombang nakatakdang sumabog. Sa loob ng opisina, halos maubos na ni Carlos ang kanyang kuko sa kagat. Ang lahat ng transaksyong inasahan nilang magpapasok ng milyon ay biglang naudlot. Ang mga supplier na dati ay sunod-sunuran sa kanila ay nagsimulang tumawag at humihingi ng bayad. Carlos, nasaan na ang pondo para sa proyekto natin? Bulyaw ni Doña Carmela habang pumasok ng walang katok. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinabi ng bangko na frozen ang lahat ng account natin. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam, Nay. Sinubukan ko ng tawagan ng manager pero ayaw nilang sumagot. Sagot ni Carlos, ang kanyang mukha ay maputla. Sa gitna ng sigawan, pumasok si Beatrice na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakangiti,
ay punong-puno ng pagkabalisa. Carlos, may masama tayong balita. Ang Dummy Corporation na diskubre na ng mga awtoridad ang ilang anomalya. May nag-report sa atin. Sino? Sigaw ni Carlos habang hinahampas ang mesa. Habang nagbabangayan ang tatlo, hindi nila alam na sa kabilang bahagi ng bahay nanonood si Teresa sa pamamagitan ng kanyang laptop. Nakikita niya ang bawat reaksyon ng kanilang mga mukha, ang takot, ang pagtuturuan, at ang unti-unting pagkawala ng kanilang pagkakaisa. Inutusan ni Teresa ang kanyang mga tauhan na magpanggap bilang mga loan shark. Isang liham ang ipinadala sa mansyon. Binasa ito ni Carlos at ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Dahil sa hindi pagbabayad ng utang, ang mansyong ito ay kukunin na ng bangko sa loob ng 3 araw. Pagbasa ni Carlos sa liham. Ano? Sigaw ni Doña Carmela. Hindi maaari. Ito ang Imperyo Mansion. Ito ang ating dangal. Dangal? Nay, wala na tayong dangal kung wala tayong pera. Singhal ni Carlos kay Doña Carmela. Nagkaroon ng matinding pisikal na komprontasyon. Sinampal ni Doña Carmela si Beatriz. Inaakusahan itong nagnakaw ng pera ng pamilya. Hindi nagpatalo si Beatriz. Ibinulgar niya ang lahat ng mga lihim na transaksyon na ginawa ni Carlos sa likod ng kanyang nanay. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging isang madugong arena ng pagtuturuan at pagmamaliit. Pinapanood lang ito ni Teresa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang bawat sigaw, bawat sampal, at bawat sumpa na binitiwan nila sa isa't isa ay musika sa kanyang pandinig. Carlos, ikaw ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga peking record, sigaw ni Beatrice. At ikaw ang may hawak ng pera. Nasaan ang mga milyon na inilipat natin sa account mo? Ganti ni Carlos. Sa gitna ng sigawan, biglang humarap si Doña Carmela kay Beatrice at hinablot ang buhok nito. Ikaw. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito. Ikaw ang nagtulak sa anak ko para lokohin ang sarili niyang pamilya. Maya-maya pa, ang mansyon na dati ay tahimik ay napuno ng ingay ng mga gamit na nababasag. Ang mamahaling florera ni Doña Carmela ay durog na sa sahig. Ang mga painting na pinagmalaki ni Carlos ay natanggal sa pagkakasabit. Si Teresa, na nasa kanyang ligtas na penthouse, ay dahan-dahang humigop ng kanyang red wine. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa screen. Sa loob ng 3 araw, ang mansyong itinuring nilang kaharian ay magiging isang alaala na lang. Ito ang simula. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang nagwawala nilang mga anino sa camera. Ang bawat barya na ninakaw niyo sa akin, babayaran niyo ng inyong sariling kahihiyan. Ang mansyon ng mga imperyo ay hindi na mukhang tahanan. Ito ay mukhang isang kulungan ng mga ligaw na hayop. Sa loob ng 3 araw, walang tigil ang pagdating ng mga demand letter at mga summons mula sa korte. Si Carlos, na dati ay laging naka-Amerikana at maayos ang buhok, ay hindi na nakakapag-ahit. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng dugo. Carlos, ano nang gagawin natin? Wala na tayong malilipatan. Pagmamakaawa ni Doña Carmela na ang boses ay wala na sa tono ng isang reyna, kundi ng isang matandang takot sa dilim. Huwag mo akong kausapin, Nay. Kasalanan mo rin ito dahil pinalaki mo akong maniwala na kaya nating bilhin ang lahat, ganti ni Carlos. Hindi na makapag-isip ng matino ang dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Carlos.
Isang boses na malalim, formal at walang emosyon. Mr. Imperio, ang loan shark na nagmamay-ari ng inyong utang ay handang palampasin ang utang ninyo. Kung ililipat ninyo ang titulo ng mansyon sa pangalan ng kumpanyang ito sa loob ng susunod na 2 oras. Hindi na nagdalawang isip si Carlos. Sa harap ng pagkawala ng lahat, ang mansyon na lang ang tanging natitirang sandata niya. Sige, ihanda ang dokumento. Papunta na ako. Hindi alam ni Carlos, ang kumpanyang tumawag ay isa lamang sa mga shell company na pag-aari ni Teresa. Habang nagmamadaling umalis si Carlos, hindi niya napansin na sinusundan siya ng isang itim na sasakyan. Sa penthouse, nakaupo si Teresa sa harap ng isang malaking mesa. Sa kanyang harapan ay ang abogado na si Attorney Mendoza. Teresa, papunta na siya rito para sa pagpirma. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito ng personal? Tanong ng abogado. Oh, Attorney Mendoza. Gusto kong makita niya ang mukha ng taong kinuha ang lahat ng bagay na akala niya ay sa kanya, sagot ni Teresa. Samantala, sa mansyon, si Beatrice ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Alam niyang walang patutunguhan ang relasyon nila ni Carlos. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, nakatanggap siya ng isang anonymous package. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang passport at isang ticket patungong ibang bansa, kasama ang isang litrato ni Doña Carmela na nakikipag-usap sa pulis tungkol sa mga illegal na gawain ni Beatrice. Sino ang nagpadala nito? Bulong ni Beatrice, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naisip niyang ito na ang pagkakataon niya. Pero bago pa siya makalabas ng gate, hinarang siya ni Doña Carmela. Ang matanda ay parang isang baliw, hawak ang isang basag na bote. Akala mo ba makakaalis ka? Ipagtatapat ko ang lahat ng krimen mo sa pulis. Bitawan mo ako, matandang baliw, bulyaw ni Beatrice. Nagsimula ang isang madugong pag-aaway sa gitna ng sala. Habang ang dalawa ay nagkakagulo, isang grupo ng mga armadong lalaki, mga tauhan ni Teresa na nagkunwaring pulis, ang pumasok sa mansyon. Beatrice, ikaw ay inaresto sa salang fraud at embezzlement, sigaw ng isa sa kanila. Ang sigaw ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Si Doña Carmela ay napaupo sa sahig, umiiyak, habang pinapanood ang kanyang manugang na pilit na kinakaladkad palabas. Sa kabilang banda, si Carlos ay nakarating na sa opisina kung saan gaganapin ang pirmahan. Pagpasok niya, ang silid ay madilim. Isang upuan ang nakaharap sa bintana, nakatalikod. Sino ka? Ibigay mo na ang dokumento. Sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dahan-dahang humarap ang upuan. Si Teresa ang nakaupo roon, suot ang isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maikli at elegante. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang nakatingin sa lalaking dati niyang asawa. Teresa? Napaatras si Carlos. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Anong ginagawa mo rito? Paano, paano ka naging may-ari ng kumpanyang ito? Marami kang hindi alam, Carlos. Sagot ni Teresa. Ang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat. At sa loob ng 2 oras, hindi mo na rin kailangang malaman dahil wala na tayong pag-aari. Ang boardroom ng Imperio Group ay napakatahimik. Ang mga mukha ng mga board members ay bakas ang pagkagulat at pagkalito habang nakatingin kay Carlos na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Sa harap niya, nakaupo si Teresa, hindi bilang isang empleyadong inapi,
kundi bilang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Teresa, anong palabas ito? Nauutal na tanong ni Carlos. Pilit na pinapanatili ang kanyang autoridad, ngunit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi ito nakakatawa. Security! Labasin niyo ang babaeng ito! Ngunit walang gumalaw. Ang mga security guards ay nakayuko lamang, naghihintay ng utos mula sa tunay na may-ari. Tumayo si Attorney Mendoza at dahan-dahang inilatag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mahabang mesa. Mga ginoo at ginang ng Board of Directors, ang Imperio Group ay hindi na pag-aari ng Pamilya Imperio sa papel lamang. Ayon sa Trust Fund Agreement na nilagdaan ng yumaong founder, si Teresa Imperio ang nagmamay-ari ng 60% ng shares ng kumpanya. Siya ang tunay na majority shareholder. Ang bulong-bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ingay. Doña Carmela na nakaupo sa gilid ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Hindi maaari. Ang batang yan, ang ulilang pinulot lang namin sa kalsada. Tumayo si Teresa. Ang bawat hakbang niya palapit kay Doña Carmela ay tila isang hatol. Huminto siya sa harap ng matanda at ngumiti ng mapait. Doña Carmela, ang ulilang pinulot nyo ay siya palang may hawak ng susi sa inyong kinabukasan. Ang lahat ng yaman nyo, ang mansyon nyo, at ang posisyon nyo, lahat iyan ay hiram nyo lang sa akin. Carlos, sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ito. Sigaw ni Carmela, humahagulgol na. Ngunit si Carlos ay nakatitig lamang kay Teresa. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Teresa, bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng sakit. Dahil kinuha mo ang lahat ng halaga ko bilang isang babae, bilang isang asawa, at bilang isang ina. Akala nyo ba ay wala akong pakiramdam? Akala nyo ba ay habang buhay akong magpapakatanga sa inyo? Bumaling si Teresa sa mga board members. Mula sa sandaling ito, tinatanggal ko ang lahat ng kapangyarihan ni Carlos Imperio bilang CEO. Lahat ng kanyang transaksyon ay ipapa-audit. At ang mga dokumentong nasa harapan nyo ay mga ebidensya ng kanyang malawakang pandaraya sa kumpanyang ito. Inilabas ng tech team ang isang malaking screen sa likuran. Nagplay ang video kung saan nakikita si Carlos at Beatrice na nagpaplano ng kanilang mga ilegal na transaksyon sa loob ng mansyon. Ang bawat detalye ng kanilang panloloko, ang bawat perang ninakaw, ay nakapaskil sa harap ng lahat ng mga investors at shareholder. Ang mga mukha ni na Carlos at Doña Carmela ay naging kulay abo. Ang mansyon na kanilang ipinagmalaki, ang posisyon na kanilang pinag-awayan, ay naging abo sa harap ng katotohanan. Security, utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ilabas niyo ang mga taong ito sa aking kumpanya at tawagan ng pulis. Ipaalam niyo sa kanila na may mga taong dapat ng pagbayaran ng kanilang mga krimen. Habang kinakaladkad palabas ng mga gwardya si Carlos, tumingin siya kay Teresa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi purong pagsisisi at pagkalito. Ngunit si Teresa ay tumalikod na. Teresa! Teresa! Maawa ka! Sigaw ni Carmela habang pilit na kinakaladkad palabas.
Ngunit ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang sumara, pinutol ang lahat ng koneksyon ni Teresa sa kanyang nakaraan. Sa loob ng silid, ang tanging tunog na lang ay ang malalim at mabigat na paghinga ni Teresa. Nanalo siya, ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang malaking tanong ang nananatili, nasaan na si Maya? Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang mga pulis, pumasok ang isang grupo ng mga tauhan ni Teresa. Hatak-hatak ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok at punit-punit ang damit, si Beatrice. Nahuli siya sa pribadong hangar bago pa man siya makasakay ng eroplano. Carlos, tulungan mo ako. Sinabi mo sa akin na safe ito. Sigaw ni Beatrice habang pilit na kumakawala. Ngunit si Carlos, na kasalukuyan na ring pinoposasan ng mga pulis, ay hindi man lang siya magawang linggunin. Si Carlos ay nakatingin lang sa sahig, ang kanyang balikat ay bagsak na bagsak sa bigat ng pagkatalo. Hinarap ni Teresa ang mga dumating. Sa isang kisap mata, ang buong boardroom ay naging isang korte ng katarungan. Ipinatong ni Attorney Mendoza ang isang pulang sobre sa mesa. Ito ang lahat ng records ng inyong panloloko, Beatrice. Malamig na wika ni Teresa. Mula sa mga perang ipinadala mo sa ibang bansa hanggang sa mga sikretong documents na ninakaw mo sa akin. Bumagsak si Beatrice sa kanyang mga tuhod. Teresa, matagal tayong magkaibigan. Maawa ka. Tumawa ng mahina si Teresa. Isang tawa na walang halong saya, kundi pagkasuklam. Kaibigan? Ang kaibigan ay hindi pumapatol sa asawa ng kanyang tinuturing na kapatid. Ang kaibigan ay hindi nagpapakain ng malamig na kanin sa anak ng kanyang tinuturing na pamilya. Lumingon si Teresa sa mga pulis. Dalhin niyo sila. Gusto kong masiguro na hindi nila makikita ang liwanag ng araw sa labas ng rehas sa mahabang panahon. Habang isinasakay ang tatlo sa patrol car, nakita ni Teresa si Doña Carmela na nakaluhod sa gilid ng parking lot. Ang matanda, na dati ay laging nakataas ang noo, ay humahagulgol na ngayon, nagmamakaawa ng tawad. Teresa, anak, pakiusap. Ako ang nagpalaki sa'yo. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Sigaw ni Carmela. Ginagamit pa rin ang utang na loob bilang huling baraha. Lumapit si Teresa sa matanda. Kinuha niya ang isang barya mula sa kanyang pitaka at marahang inilagay sa nanginginig na palad ni Doña Carmela. Bayad na ako, Doña Carmela. Bayad na ako sa bawat pagkain na ibinigay niyo sa akin, sa bawat bubong na ipinagdamot niyo, at sa bawat luha na pinalabas niyo sa akin. Sa inyo na ang sukli ng inyong kasakiman. Tumalikod si Teresa at naglakad palayo. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ma'am, nahanap na po namin si Maya sa safe house sa kabilang lalawigan, bulong ng kanyang bodyguard sa kanyang tainga. Ang balitang iyon ay mas matamis pa sa anumang tagumpay. Mabilis na sumakay si Teresa sa kanyang sasakyan. Pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng isang maliit na batang tumatakbo ng mabilis. Mama! Sigaw ni Maya. Sinalubong ni Teresa ang kanyang anak ng isang mahigpit na yakap. Ang mga luha na hindi lumabas noong siya ay inapi ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, siya ay malaya na. Ligtas na tayo, anak, bulong ni Teresa habang hinahalikan ang noo ng bata. Wala nang mananakit sa atin, wala na. Sa malayo, pinapanood ni Teresa ang pag-alis ng mga patrol car na nagdadala sa kanyang mga kaaway patungo sa kanilang kapalaran. Hindi siya tumingin sa likod.
Ang kanyang tingin ay nakatuon na lamang sa kinabukasan na siya mismo ang humubog. Ang mga dahon ng tuyong puno ay humahampas sa bintana ng dati nilang mansyon. 3 araw ang nakalipas mula nang mahatulan ng korte sina Carlos at Beatrice. Ngayon, ang mansyong imperyo, na dati ay simbolo ng karangyaan at kasinungalingan, ay tila isang abandonadong libingan. Dumating si Doña Carmela sa harap ng malaking gate. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay lamang sa 3 malalaking plastic na garbage bag. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang mga katulong. Siya ay mag-isa, balot ng kahihiyan, at pilit na kinakalampag ang gate. "Buksan niyo! Bahay ko ito! Teresa, lumabas ka!" Sigaw ng matanda, ang boses ay paos at basag. Sa balkonahe sa ikalawang palapag, nakatayo si Teresa, karga-karga si Maya. Mula sa taas, pinagmamasdan niya ang matanda. Hindi siya nagalit, hindi siya tumawa. Nakaramdam lamang siya ng isang matinding kalungkutan para sa taong pinili ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Dahan-dahang bumaba si Teresa at binuksan ang maliit na gate. Hindi niya pinapasok ang matanda. Sa halip, inabot niya ang isang sobre na naglalaman ng maliit na halaga ng pera, sapat para sa pagkain ng matanda sa susunod na mga buwan. "Ito lang ang maibibigay ko, Doña Carmela. Hindi ito pagmamahal. Ito ay para sa kapayapaan ng konsensya ko na hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom gaya ng gusto ninyong mangyari sa akin." Wika ni Teresa nang walang emosyon. "Teresa, patawarin mo ako." Hagulgol ng matanda. Pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Teresa. Ngunit mabilis na umatras si Teresa. "Ang kapatawaran ay hindi hinihingi, Doña Carmela. Ito ay kusang ibinibigay. At sa ngayon wala pa ako sa puntong iyon." Iniwan ni Teresa ang matanda sa gitna ng kalsada habang isinasara niya ang malaking bakal na gate. Ramdam ni Teresa ang bawat pag-angat ng trangka, bawat pag-lock ng gate. Isang simbolo na ang nakaraan ay tuluyan na niyang ikinulong sa labas ng kanyang buhay. Sa loob ng mansyon, tahimik na ang lahat. Wala na ang mga sigawan, wala na ang mga kasinungalingan. Sa kulungan, sina Carlos at Beatriz ay nakaharap sa realidad ng kanilang mga ginawa. Sila ay pinaghiwalay, pilit na binubura ang alaala ng isa't isa habang nakaharap sa malamig na pader ng selda. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa ibabaw ng pagtataksil ay madaling gumuho sa unang pagsubok ng hirap. Sa penthouse, pagkatapos ng mahabang araw, nilapitan ni Teresa ang bintana. Tinitingnan niya ang mga ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Hindi na siya ang babaeng nagtatago. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Siya ay si Teresa Imperio, ang babaeng nagtayo ng sarili niyang kuta mula sa mga batong ibinato sa kanya. "Mama, masaya ka na ba?" Tanong ni Maya habang nakayakap sa kanyang binti. Napangiti si Teresa at binuhat ang anak. "Oo, anak, sobra. Dahil ngayon, malaya na tayong maging tayo." Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, tila sumasaksi sa isang bagong simula. Ang mansyon, ang pera, ang kapangyarihan, lahat ay materyal na bagay lamang. Ngunit ang pagkakaroon ng lakas na magpatawad sa sarili at ang kalayaang piliin ang sariling landas ang tunay na tagumpay. Wala nang matitira sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Tanging ang katotohanan at ang pag-ibig
na walang halong panloloko ang natira sa buhay ni Teresa. 3 taon na ang lumipas. Ang siyudad ay patuloy na nagbabago, ngunit ang buhay ni Teresa ay nakahanap na ng kanyang sariling ritmo, isang ritmo ng kapayapaan at paglago. Sa isang tahimik na bahagi ng sementeryo, bumisita si Teresa. Hawak niya ang mga bulaklak na puti, ang paborito ng kanyang ama. Inilapag niya ang mga ito sa tapat ng puntod, kasabay ng isang maliit na sobre na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya na matagumpay niyang napalago at napangalagaan sa loob ng 3 taon. Papa, tinupad ko ang pangako ko. Ang Imperio Group ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging kumpanyang tumutulong sa mga kababaihang tulad ko na dating inapi. Bulong niya sa hanging umiihip. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang pasilidad kung saan nakakulong sina Carlos at Beatrice. Hindi siya pumasok. Sa halip, iniwan niya sa warden ang mga huling papeles ng annulment. Hindi na niya kailangan ng paghaharap. Ang pagkita sa kanila ay hindi na magdadala ng sagot. Ang katahimikan ay sapat na. Alam niyang ang bawat araw na lumilipas sa loob ng malamig na rehas ay ang kanilang sariling impyerno, isang impyerno na hindi siya ang gumawa, kundi sila mismo ang nagtanim. Sa isang mental facility naman, pinuntahan niya si Doña Carmela. Ang matanda ay matamlay, nakatulala sa bintana, pabulong-bulong pa rin ng mga pangalang wala na sa kanyang piling. Hindi na kilala ni Carmela si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi na galit ang naramdaman ni Teresa. Siya ay nakaramdam ng awa. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kakalimutan ang lahat, naisip ni Teresa. Ibig sabihin nito ay hindi ko nahahayaang kontrolin ng nakaraan ng aking kasalukuyan. Sa paglubog ng araw, naglakad sina Teresa at Maya sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel, sumasalamin sa malawak at kalmadong dagat. Mama, bakit tayo nandito? Tanong ni Maya habang nagtatampisaw sa tubig. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na paper lantern, isang parol na gawa sa papel. Sa ibabaw nito, isinulat niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, at lahat ng pait na kanyang dinanas. Dahil ngayon, anak, kailangan nating palayain ang huling bahagi ng ating nakaraan, sagot ni Teresa. Sinindihan niya ang mitya ng parol. Dahan-dahan itong lumipad pa itaas, patungo sa kawalan, dala ang lahat ng bagahe na nagpabigat sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Pinanood nila itong maging isang maliit na tuldok ng liwanag sa gitna ng madilim na kalangitan bago tuluyang naglaho. Naramdaman ni Teresa ang kamay ng kanyang anak na humawak sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang kalayaan ay walang presyong mabibili. Ang totoong halaga ng kalayaan ay hindi ang pagkapanalo sa mga kaaway, kundi ang kakayahang humarap sa bukas ng walang takot, walang poot, at may buong pag-ibig sa sarili. Ang Imperio Group ay patuloy na magtatagumpay, ngunit higit pa roon, ang imperyo ng kanyang puso, ang kanyang tiwala, ang kanyang dangal, at ang kanyang pamilya ay muling naitatag sa pundasyong hindi na muling matitinag. Si Teresa Imperio ay hindi na lamang isang biktima o isang tagapagligtas. Siya ay isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa, humihinga ng malalim at handang harapin ang anumang hamon na dala ng bukas. Sa wakas, siya ay malaya na.